Life After Prison. By Silence You. Kabanata 821 hanggang 830. Second in Command. Ibig mong sabihin, si Darisan. Nagulat naman si Yasman dahil doon. Pagkatapos ng pag-iisip sa mga paratang ni Severin, hindi niya napigil ang umiling at sinabing, "Hindi pwede yan. Siya at ang aking ama ay sinumpaang magkapatid. Bakit niya sasaktan ang aking ama?" Matapos itanong sa kanya ang tanong na iyon, muli niyang sinulyapan si Severin at nagdududang nagtanong. "Bakit ako maniniwala sa sinasabi mo gayong hindi ko naman kilala kung sino ka?" Napangiti na lang si Severin at sumagot sa kanya. "Severin ang pangalan ko. Baka hindi mo ako kilala, pero kung makikipag-ayos ka sa tatay mo na makipagkita sa akin ng mag-isa, sigurado akong makikilala niya kung sino ako. Kilala mo ba ang tatay ko?" Sinulyapan ni Yasman si Severin mula ulo hanggang paa bago sinabing, "Sige, hindi ka naman mukhang masamang tao, kaya hahayaan kitang makilala ang tatay ko." Ngumiti si Severin at pinuri. "Ang galing mo, Miss Yasman. Teenager ka pa lang, pero level 8 Profound Master ka na. Naniniwala akong magiging Warrior King ang tatay mo." Dahil hindi pa nabalitaan ni Earl at ng iba pa ang tungkol sa Tigress Hall noon, nag-alala si Severin kung ang lakas ng Tigress Hall ay masyadong mahina o hindi, at kung ang nakuha ng Tigress Hall ay masyadong mababa. Gayunpaman, napatunayang walang batayan ang mga pagpapalagay na iyon pagkatapos niyang makilala si Yasman at makita na medyo disenteng tagumpay ito. "Talaga? Well, sa tingin ko maganda rin ang talent ko." Napangiti si Yasman matapos siyang purihin. Dinala siya nito sa villa na tinutuluyan niya at sinabing, "Warrior King ang tatay ko, sigurado iyon, pero hindi kasing ganda ng ating second in command ang kanyang natamo. Pareho silang level 2 Warrior King, pero medyo mababa siya sa mga tuntunin ng lakas ng labanan. Iyon din ang dahilan kung bakit medyo mahirap para sa Tigress Hall na makadaan sa Drakcom. Napakaraming puwersa na hindi natin kayang masaktan, at kadalasan tayo ay nasa mas sunod-sunuran sa mga mata ng mga tagalabas. Sa nakalipas na 2 taon, nasupil kami ng bagong usbong na Wild Blood Gang, at ang aming mga buhay ay naging mas masahol pa. Itong Tulyo na binanggit mo ay malamang na Tulyo Sawyer ng Wild Blood Gang. Malakas ba itong Wild Blood Gang?" Tanong ni Severin habang sinusundan siya papasok ng villa. Tumango si Yasman. Malamang isa sila sa mas malakas na puwersa sa hilagang bahagi ng lungsod, ngunit ang ilan sa mga gang sa timog at silangan ng lungsod ay mas malakas kaysa sa kanila. Sa anumang kaso, mas malakas pa rin sila kaysa sa amin. Pagkatapos ng isang pagtigil, nagpatuloy si Yasman. Ang kanilang gang leader ay nagkaroon ng breakthrough kani-kanina lang at umabot sa level 4 Warrior King, kaya walang duda sa kanilang lakas. Hindi nagtagal ay dumating si Severin sa villa kasama si Yasman na nangunguna. "Maghintay ka dito. Titingnan ko kung papasok ang tatay ko at ipapunte siya at pasalubong sayo." Nakangiting sabi ni Yasman kay Severin. Tumango si Severin. "Salamat sa pagkuha ng problema. Siguraduhin huwag ipaalam sa iyong second in command ang tungkol dito." "Jiz, hindi ako tanga." Inilibot ni Yasman ang mga mata kay Severin bago tumakbo palabas. Hindi nagtagal, bumalik si Yasman kasama ang kanyang ama, si Zoheb. "Sinabi sa akin ng aking anak na gusto mo akong makita dahil mayroon kang isang bagay na mahalaga upang makipag-usap sa akin tungkol sa. Sinabi rin niya na makikilala kita kapag nakita kita, ngunit bakit pakiramdam ko ay hindi pa kita nakikilala?" Tahimik na nakaupo si Severin sa sofa, at nakasimangot si Zoheb nang lumapit ito sa kanya habang iniisip. "Gaano ba kawalang muwang ang anak ko?" Hindi ako makapaniwalang pinagkakatiwalaan niya ang mga salita ng isang random na estranghero. Nakangiting tumayo si Severin at inilahad ang kamay. "Nagtataka ako kung kilala mo ang singsing na ito, Hall Master Zoheb." Nanlaki ang mga mag-aaral ni Zoheb nang makita niya ang singsing, at ang buong katawan niya ay nanigas din. "Hindi ba normal na spatial ring lang iyon? Ano ang espesyal dito?" Itinaklap ni Yasman ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at mahinang nagsalita bago pa man makapagsalita si Zoheb. Makalipas ang ilang segundo, sinabi agad ni Zoheb kay Yasman. "Bilasan mo at lumuhad ka sa kanya, Yasman." Pagkatapos,
lumuhad siya at sinabi kay Severin. Pagbati, Supreme Leader. Supreme Leader. Natarante si Yasman at walang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit nang makita niyang nakaluhod sa lupa ang kanyang ama ay napanganga na lang siya at sumunod. Pagbati, Supreme Leader. Agad namang ngumiti si Severin at sinabing, maaari mong iwaksi ang mga kagandahang loob. Kalma lang kayong dalawa. Ano ang Supreme Leader, tatay? Bakit hindi pa ako nasasabihan tungkol sa ganoong tao noon pa? Kumunot ang noo ni Yasman at may pag-aalinlangang tumingin kay Zoheb. Bata ka pa noon. Paliwanag ni Zoheb. At hindi ko talaga nabanggit sa iyo ito noong mas matanda ka, para hindi mo masyadong alam ang tungkol dito. Pero nagsimula ang lahat noong. Saglit na sinabi ni Zoheb kay Yasman ang sitwasyon. Sinasabi mo ba na may 11 bulwagan na katulad natin at lahat ay nasasakupan niya? Di ba sabi mo matandang lalaki ang Supreme Leader? Bakit ang bata pa niya? Napatingin si Yasman kay Severin na nagtataka at hindi makapaniwala. Pagkatapos ay sinabi ni Zoheb. Wala akong sagot dyan, ngunit alam ko na ang singsing na ito ay kumakatawan sa Dracodeus token. Ang sinumang nagtataglay ng token na ito ay ang ating Supreme Leader, na dapat sundin ng lahat ng 12 bulwagan. Naramdaman pa rin ni Yasman na medyo bata pa si Severin. Kinagat niya ang labi niya at sinabing, ngunit napakabata pa niya. Bakit natin susundin ang utos niya? Paano kung nahanap niya lang ang singsing sa isang lugar? Parang kahihiyan ang lahat ng ito. Kung ganoon, pwede rin akong maging Supreme Leader kung aagawin ko sa kanya ang singsing. Nagulat si Zoheb sa sinabi ng kanyang anak at nagmamadaling sinaway. Ano ang pinagsasabi mo, Yasman? Hindi mahalaga ang edad dito. Hindi kita matutulungan kung magdamdam siya sa iyong mga sinabi at magpasya na patayin ka. Matapos ang pagbulyaw na iyon, sa sobrang takot ni Yasman ay agad niyang itinikom ang bibig at ibinaba ang ulo. Ako. Nagbibiro lang ako. Hindi ako seryoso noong sinabi kong aagawin ko ito sa iyo. Napakakaibig-ibig ni Yasman kaya ngumiti si Severin sa kanya imbes na magalit sa kanya. Hindi naman malaking bagay. Ang matandang wako ang nagtakda ng panuntunang ito noon, at sa tingin ko ito ay medyo katawa-tawa rin. Siya ang uri ng tao na mahilig lang sumalungat. Saglit na huminto si Severin bago tuluyang sinabi kay Yasman. Maaari mong agawin ito sa akin kung gusto mo, ngunit kailangan mong maging malakas para gawin iyon. Kung magtagumpay ka, ikaw ang magiging bagong Supreme Leader. Nagbibiro lang ako, Supreme Leader. Mangyaring huwag seryosohin ang aking mga salita. Awkward na ngumiti si Yasman at nakahinga ng maluwag matapos mapansin na hindi ganoon kagalit si Severin sa kanya. Bakit ka naririto, Supreme Leader? May problema ba? Manatili ka rito ng mas matagal. Ikalulugod kong maging host sa iyo at pagsilbihan ka sa anumang kapasidad. Hindi alam ni Zoheb kung ano ang natamo ni Severin, ngunit kung maibibigay sa kanya ng matanda ang Dracodeus ring, halos tiyak na napakalakas ni Severin. Nakangiting sabi ni Severin. Mayroon akong mga dahilan para makipagkita sa inyong lahat, ngunit hindi ko akalain na mahihirapan kayo. Noong nasa pasukan ako kanina, narinig ko ang iyong second-in-command na nakikipag-usap sa telepono kasama ang isang tinatawag na Mr. Tulio, at naniniwala akong dapat kong ipaalam ito sa iyo. Nakaramdam siya kanina ng kaunting pagmamalaki nang purihin siya ni Severin dahil sa kanyang talento, ngunit kung ang lakas ni Severin ay isang level 5 o level 6 na Warrior King, ang kanyang talento ay hindi man lang banggitin kung ikukumpara kay Severin. Natakot si Zoheb na hindi matuwa si Severin pagkatapos tanungin ng ganoon, kaya agad niyang pinandilatan ang kanyang anak at sinabing, alamin mo ang lugar mo, Yasman. Sa palagay mo ba maaari mong basta-basta lang tanungin ang ating Supreme Leader kung anong uri ng antas ng pagkamit niya? Tumawa si Severin at sinabing, relax, Miss Yasman. Ang pagpatay kay Tulio ay magiging kasing dali ng pagdurog ng langgam. Wow! Hindi ako magiging mas masaya na marinig iyon. Sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag pagkatapos marinig ang iyong mga salita. Tuwang-tuwa si Yasman. Sa tulong ni Severin, hindi na nila kailangang matakot sa sino man sa Tigress Hall. Tama. Unang-una, alisin natin si Darisan. Pagkatapos ay tinalakay ni Severin ang plano kay Zoheb.
Pagkaraan ng ilang sandali, isa sa mga lalaki mula sa Tigress Hall ang ipinadala upang dalhin si Darisan. Hahaha. May maitutulong ba ako sa iyo, Hallmaster? Napuno ng pananabik ang puso ni Darisan nang maisip niya ang planong punuan ng lason ang alak ni Zoheb at patayin siya. Sa sandaling pagmasdan niya si Severin, gayunpaman, isang masamang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso at agad niyang tinanong. Sino ang lalaking ito? Malungkot ang mukha ni Zoheb at sinabi niya kay Darisan. Maganda ang pakikitungo ko sa iyo noon pa man, Darisan, at hindi ko akalain na balang araw ay gusto mo akong patayin. Napaka-ambisyosong tao mo, alam mo. Natigilan si Darisan at nagmamadaling nagpaliwanag sa sarili. Ano ang pinagsasabi mo, Hallmaster? Bakit kita gustong patayin? Para ka ng kapatid sa akin, at nangako tayong magiging sworn brothers. Paano kita papatayin? Isang hakbang pasulong si Severin at sinabing may malamig na ngiti. Oh, tumigil ka na sa pagpapanggap, pwede ba? Narinig kong nag-uusap kayo ni Mr. Tulio kanina sa daan. Imposible yan. Hindi mo narinig ang usapan natin noong napakalayo mo sa akin noon. Nagulat si Darisan at nadulas ang dila. Hindi napigilan ni Severin ang matawa. Aba, nailantad mo na at umamin ka na nakipag-usap ka talaga kay Mr. Tulio. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Darisan bago siya nagpaliwanag. Oo, kausap ko si Mr. Tulio. Pero ang mga akusasyon mo na nakikipagsabuatan ako sa kanya para patayin ang aming Hallmaster ay walang kabuluhan. Sinabi ko lang sa kanya na hindi kami sasama sa kanila, at nakiusap ako sa kanila na huwag tayong masyadong pahirapan. Hindi ko akalain na magiging matigas pa rin ang ulo mo. Tumawa si Zoheb. Susuko ka na lang ba sa pagsisinungaling na ito pagkatapos kong mahanap sa iyong katawan ang lason na dapat mong ihanda para sa akin? Napakunot ang noo ni Darisan, iniisip ang sarili. Narinig ba niya talaga ang pakikipag-usap ko? Paanong posible iyon kung hindi pa masyadong malakas ang boses ko noong mga panahong iyon? Gayunpaman, alam talaga ni Darisan na wala siyang maaamin sa sandaling iyon. Pinandilatan niya si Severin at saka sinabi kay Zoheb. Bakit mas nagtitiwala ka sa kanya kaysa sa akin? Malamang ay ipinadala siya dito ng Wild Blood Gang para magunjok sa pagitan natin. Kung gumuho tayo mula sa loob, kung gayon ay iiwanan lamang natin ang ating sarili na bukas para atakihin. Hahaha. Magmaneho ka lang, sabi mo. Tumawa ng malakas si Zoheb. Oh, Darisan, bakit kailangan mong makipag-ugnayan sa Wild Blood Gang? Hindi ka ba maaaring manatili doon ng ilang sandali pa? Alam mo ba kung sino ang binatang ito? Siya ang taong sinabi ko sa iyo noon. Ang pinuno ng Dracodeus Temple. Ang ating Supreme Leader. Ang ating Supreme Leader. Nagulat si Darisan. Sinabi sa kanya ni Zoheb noon na ang Supreme Leader ay isang napakalakas na matandang lalaki na nagutos sa kanya na magtayo ng isang puwersa at tawagin itong Tigress Hall. Pagkatapos, ang Supreme Leader ay tila nawala sa kalaunan at hindi na muling nagpakita. Matagal nang nakalimutan ito ni Zoheb, at inisip pa ng lahat na matagal nang namatay ang Supreme Leader. Hindi. Hindi ito posible. Hindi ba siya dapat ay isang matandang lalaki? Paano siya magiging Supreme Leader? Umiling-iling si Darisan, at nakikita na niya ang pagbagsak ng kanyang perpektong plano. Oras na para makilala mo ang iyong gumawa. Naikuyom ni Severin ang kanyang kamao at binalot ito ng isang surge ng espiritual na enerhiya. Imposibleng ikaw ang Supreme Leader. Siguradong pinadala ka ng Wild Blood Gang. Papatayin kita ngayon din. Naisip ni Darisan sa kanyang sarili. Bata pa ang batang ito, at malamang na hindi ganoon kataas ang kanyang kakayahan. Hindi mahalaga kung siya ang Supreme Leader, dahil papatayin ko siya ngayon. Nakinig siya pakikipag-usap ko kaya nalantad ang plano ko. Pagkatapos ng kanyang pangungusap, kinuyam ni Darisan ang kanyang kamao upang palabasin ang malakas na espiritual na enerhiya mula sa kanyang kamao. Sa sumunod na segundo, sinugod niya si Severin at naghatid ng mabilis na suntok. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Gamaan ang ginawa ni Severin sa pag-atake ng tao. Sa isang iglap, inilegan niya ang suntok ng kalaban at sinuntok ito ng suntok sa dibdib ni Darisan. Isang mahinang suntok ang narinig, at si Darisan ay pinalipad ng ilang metro pabalik.
Isang butas na kasing laki ng mangkok ang lumitaw sa kanyang dibdib, at wala nang pagkakataon na mabuhay pa siya. Hindi pwede. Madali lang niyang pinatay ang second in command natin. Halos malaglag ang panga ni Yasman sa lupa. Tulala rin si Zoheb, at lubos siyang nabigla sa lakas ni Severin. Masasabi niyang napakataas ng natamo ni Severin, kung hindi sana siya naging apprentice ng dating Supreme Leader. Hall Master. Anong nangyari? Yun ba? Oo, second in command namin yun. Hindi ko alam kung bakit siya pinatay. Marami sa mas malalakas na tao mula sa Tigress Hall ang tumakbo matapos marinig ang sagupaan ng mga suntok, at lahat sila ay natigilan nang makita ang katawan ni Darisan sa lupa. Agad na ipinaliwanag ni Zoheb. Huminahon kayong lahat. Ito ang ating superior, ang Supreme Leader ng Dracodeus Temple. Naalala niyo siguro ang backer na sinabi ko sa inyo noon. Kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, pwede niyo na siyang makilala para sa inyo. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Zoheb. Tungkol sa ating second in command, nakipagsabuatan siya sa Wild Blood Gang at gusto akong lasunin, ngunit mabuti na lamang at tinulungan tayo ng ating Supreme Leader upang maalis ang taksil na ito. Kaya may taga-suporta ba ang Tigress Hall? Magandang balita iyan. Hindi ko talaga akalain na ang taga-suporta ng ating Tigress Hall ay ang Dracodeus Temple. Nagtataka ako kung isa ito sa mas malakas na puwersa. Maraming matatanda, na pawang mga level 1 Warrior King, ay tuwang-tuwa nang mabalitaan nilang may taga-suporta ang Tigress Hall. Sa ganoong paraan, hindi sila madaling itutulak ng ibang paksayon sa hinaharap. Hindi ka ba luluhod at babatiin ang ating Supreme Leader? Napangiti si Zoheb, at ang puso niyang nag-aalala ay higit na napanatag matapos makita ang lakas ni Severin. Pagbati, Supreme Leader. Lumuhad ang lahat kay Severin at sabay-sabay na sumigaw. Pagkatapos ay nagmamadaling sinabihan sila ni Severin na bumangon. Lahat, mangyaring magpahinga. Magkaibigan tayong lahat dito, kaya hindi na kailangang maging masyadong formal. Wala masyadong tao ang nakakaalam tungkol sa Dracodeus Temple, kaya hindi mo na ako kailangang tawaging Supreme Leader. Mr. Severin na lang ay pwede na. Nakikita mo ba kung gaano mapagpakumbaba ang ating Supreme Leader, Yasman? Nakangiting sabi ni Zoheb. Sige, mga kasama. Alisin ang katawan at kumuha ng maghahanda ng masasarap na pagkain ngayong gabi. Gusto kong magdiwang kasama ang ating Supreme Leader. Inutusan ni Zoheb ang kanyang mga tauhan na itapon ang bangkay bago paalisan ang iba. Ipasok natin ang pag-uusap na ito sa loob. May ilang mga bagay na nais kong pag-usapan sa iyo. Sabi ni Severin kay Zoheb na tumango. Hindi napigilan ni Zoheb na mapangiti habang sinasabi. Alam kong may dahilan kung bakit mo kami hinanap. Malamang hindi ka na lang nagpakita rito kung hindi lang ito mahalaga. Ngumiti si Severin at sinabing. Mukhang hindi masyadong makapangyarihan ang Tigress Hall, kaya iminumungkahi kong lumipat ka sa South Link City para magkaroon ng higit na suporta para sa iyong bulwagan doon. South Link City. Pwede namang ayusin yan. Wala kaming dapat ikatakot kung kasama ka. Nakangiting sabi ni Zoheb pagkapasok nila sa bahay. Sa kasamaang palad, marami kaming miyembro at maraming asset din. Marahil ay kailangan namin ng ilang araw para maghanda para sa paglipat, at ang mga asset na iyon ay kailangang harapin din. Natatakot ako na maaari lamang naming itapon ang mga ito sa murang halaga. Tumango si Severin. Ang Draco Hall, Moss Hall, Equus Hall, at Serpent Hall ay nasa South Link City ngayon. Ang iyong Tigress Hall ay dinadala ang bilang ng hanggang 5. Kailangan kong maghanap ng paraan upang mahanap ang iba pang 7. Nakahanap ka na ba ng ilan sa iba pang mga bulwagan? At lahat sila ay nasa South Link City din. Iyan ay. Hindi na iyon mas mahusay. Tuwang-tuwa si Zoheb nang marinig iyon. Mas lalakas tayo kung magkakaisa ang lahat, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kung paano tayo makakarating dito sa Drakcom. Ngumiti si Severin at sinabing. Bueno, ako ang gobernador ngayon, at papunta ako sa South County Mansion. Nakatira sila malapit din sa tinutuluyan ko, para mapangalagaan nating lahat ang isa't isa sa hinaharap. Hindi kaya. Ikaw ang gobernador. Iyan ay hindi ka panipaniwala.
Nagliwanag ang mga mata ni Yasman, ngunit may biglang pumasok sa isip niya habang nakakunot ang noo at sinabing. Ngunit ang mga puwersa sa ilalim ng lupa ay hindi karaniwang kinikilala ng mga nasa sistema, at malamang na minamaliit din tayo ng mga war god. Paano mo nagawang maging gobernador kung ikaw ang supreme leader ng Draco Deus Temple? Ngumiti ng pilit si Severin. Swerte talaga, hahaha. Oo nga pala, hindi naman masyadong masama ang pagkamit mo, at sa tingin ko sapat na iyon para makuha ang tagumpay sa Level 1 Warrior King. Hihihi. Level 8 Profound Master pa lang ako ngayon, at malamang na kailangan ko ng humigit kumulang 1 o 2 taon man lang para makapasok sa Level 1 Warrior King. Kailangan kong makakuha ng breakthrough sa Level 9 Profound Master bago ko maisip na maging Warrior King. Humalaklak si Yasman, pakiramdam niya ay nagmalabis si Severin nang sabihin niyang kaya niyang makapasok sa Level 1 Warrior King. Gayunpaman, inilabas ni Severin ang isang first grade high rank pill mula sa kanyang special ring sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang palad. Maaari kang magkaroon nito. Naniniwala ako na makakatulong ito sa pagpapahintulot sa iyo na makapasok sa Level 1 Warrior King. Anong grade ng pill ito? Natuwa si Yasman nang makita ang tableta sa palad ni Severin. First grade high rank. Nakangiting sagot ni Severin. Isang first grade high rank pill. Sigurado ka bang gusto mong ibigay ito sa akin? Tuwang-tuwa si Yasman. Siyempre, sigurado ako. Ibinibigay ko na sa iyo. Natuwa si Severin nang makita kung gaano kasaya si Yasman. Kamangha-mangha. Ito ay walang alinlangan na isang first grade high rank na tableta. Ang pagkain nito ay malamang na maging napakadali para sa akin na makapasok sa Level 1 Warrior King. Nakangiting uminom si Yasman ng tableta, iniligpit ito, at pagkatapos ay yumuko bilang pasasalamat. Salamat sa gantimpala, Supreme Leader. Iyan ay isang napakahalagang gantimpala, sir. Si Zoheb, na nakatayo sa tabi nila, ay nakaramdam din ng kagalakan. Hindi niya akalain na ibibigay lang ni Severin ang isang bagay na napakahalaga nang hindi man lang kumikibo. Ngumiti si Severin at sinabing, walang malaking bagay. Nagsumikap ka ng husto sa lahat ng mga taon na ito, at lubos akong nagpapasalamat na napagpatuloy mo ang Tigress Hall. Agad na sinabi ni Zoheb. Maaaring hindi masyadong malakas ang Tigress Hall, ngunit maaari kong ibigay sa iyo ang aking salita na hinding-hindi ako sasanib sa iba pang mga paksayon. Ako ay may utang na loob sa dating pinuno ng bulwagan, at hindi niya gustong mangyari ang ganoong bagay sa bulwagan. Tumanggaw si Severin at masasabi niyang napakatapat na tao ni Zoheb. Napansin ko na ikaw at ang iyong 4 na matatanda ay malamang na natigil sa iyong kasalukuyang antas ng medyo matagal na panahon, tama ba? Dahil ang iyong pundasyon ay napakatatag, maaari nating subukang makamit ang isang pambihirang tagumpay. Saglit na nag-isip si Severin at sinabing, wala na akong mga table tasks, pero dahil maaga pa, magpipino ako ng ilang table tasks para sa iyo sa hapon at ibibigay sa iyo sa gabi. Pinuhin ang ilang mga table tasks. Nagkatinginan sina Zoheb at Yasman at naiwan silang nakatulala sa sinabi ni Severin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumunok si Zoheb at sinabing, kakasabi mo lang ba na magpipino ka ng ilang mga tableta? Alchemist ka ba? Wow! Wow! Bihira ang mga alchemist, at wala sa Drakcom, lalo na sa ibang lugar. Biglang natauhan si Yasman. Pinino mo ba ang first grade high rank pill na ibinigay mo sa akin? Nagkibit balikat si Severin, ibinuka ang kanyang mga palad, at sinabing, saan sa tingin mo nakuha ang mga ito? Wow! Ikaw! Kahanga-hanga ka. Ibig sabihin, isa ka na ngayong first grade high rank alchemist. Wala na sila dito sa Drakcom. Tuwang-tuwang sabi ni Yasman. Ngumiti si Severin at hindi na nag-abala pang magpaliwanag sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras na pag-iisip, sinabi niya. Sige, kung gayon, Zoheb, naniniwala ako na oras na upang ayusin mo ang isang silid para sa akin. Magpipino ako ng mga table tasks sa hapon, at ang magkaroon ng isang silid para sa aking sarili ay magiging pinakamainam para walang sino man ang darating at abala sa akin. Ah, tama ka. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan ko ang isang bagay na napakahalaga. Agad na tinampal ni Zoheb ang kanyang noo at sinabing,
Mayroon kaming bakanteng villa sa likod na magagamit mo. Tumanggaw si Severin. Abisuhan ako sa lalong madaling panahon kung dinala ng pinuno ng Wild Blood Gang ang kanyang mga tauhan dito. Sige. Dinala ni Zoheb si Severin sa villa sa likod. Narito na. Saglit na nag-isip si Severin bago sinabing. Kailangan kong makipagkita sa isang kaibigan ngayong nandito ako sa Drak Camp, ngunit hindi ko gugustuhing maakit ang atensyon ng Wild Blood Gang ng mabilis. Marahil ay maaaring dalhin ni Yasman ang ilan sa mga miyembro ng bulwagan upang imbitahan ang kaibigang iyon para sa hapunan ngayong gabi. Oo naman, pero hindi ko akalain na magkakaroon ka ng mga kaibigan sa Drak Camp. Saan nakatira ang kaibigan mo? Ano ang pangalan niya? Ipapaalam ko sa kanila na inimbitahan mo sila sa hapunan. Tinanggap ni Yasman ang kanyang gawain ng walang pag-aalinlangan. Todong ngiti siya habang nagsasalita pagkatapos makatanggap ng first grade high rank pill mula kay Severin. Minasahe ni Severin ang tuktok ng kanyang ilong at may bahagyang kakaibang ekspresyon habang sinasabi niya. Well, ang aking kaibigan ay siya, at ang kanyang pangalan ay Beryl. Nakatira siya sa Vermeulen Mansion. Beryl. Vermeulen Mansion. Natigilan si Yasman. Hindi ka nagbibiro diba? Si Beryl Vermeulen ba ang tinutukoy mo, ang War God? Sinasabi mo sa akin na kaibigan mo siya. Ngumiti si Severin at sinabing. Relax ka lang. Pagdating mo sa bahay niya, ang kailangan mo lang sabihin sa kanya ay gusto siyang makita ni Severin. Tiyak na tatanggapin niya ang imbitasyon. Okay, gagawin ko ngayon. Tuwang-tuwang pagsang-ayon ni Yasman. Natigilan si Zoheb, at inisip niya kung mali ba ang narinig niya kay Severin nang sabihin niyang gusto niyang mag-imbita ng War God. Kahit na kaibigan niya si Beryl, dapat si Severin ang dapat na magkusa na makipagkita sa kanya, kaysa hilingin na makipagkita sa kanya. Para bang hindi siya natatakot na magalit sa kanya si Beryl. Pagkatapos ay umakyat si Severin sa itaas para magpatuloy sa kanyang sesyon ng alchemy habang sina Zoheb at Yasman ay umalis sa villa. Tatay, hindi mo ba naisip na napakakapangyarihan ng ating Supreme Leader? Hindi ko akalain na makikilala pa niya si Madam Beryl. Nanginginig pa rin si Yasman sa pananabik habang papalabas ng gate ng villa. Kumunat ang noo ni Zoheb at sinabing. Nararapat ba na imbitahan natin siya para uminom? At okay lang ba na makilala mo siya nang wala ako? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Yasman at kumunat ang noo. Tama ka. Sa sobrang saya ko kanina ay tuluyan ko nang nakalimutan kung gaano ito ka-approach. Sa tingin mo ba ay hindi masyadong matutuwa si Madam Beryl? Pasasayahin ba niya tayo kahit maliit na puwersa lang tayo? At paanong hindi ka magpapakita at mag-imbita sa kanya, ang pinuno ng ating bulwagan? Seryoso ngunit walang magawa si Zoheb. Ngunit hindi sinabi sa akin ng Supreme Leader na pumunta ako. Baka pwede mong isama si Grand Elder at Second Elder. Okay. Sigurado akong alam ng ating Supreme Leader ang ginagawa niya. Tumanggaw si Yasman. Hindi nagtagal, nakilala niya ang Grand Elder at ang pangalawang Elder. May kailangan ka ba sa aming tulong? Nagtataka ang hitsura ng Grand Elder. Sigurado ba ang ating Supreme Leader sa pakikitungo sa Wild Blood Gang? Marami silang malalakas na tao sa kanilang hanay, at hindi ko maiwasang mag-alala kung ano ang mangyayari. Matagumpay na ngumiti si Yasman. Relax. Kung sinabi niyang magiging maayos ang lahat, naniniwala ako sa kanya. Pinuntahan ko kayong dalawa dahil gusto kong sumama kayong dalawa sa akin sa Vermeulen Mansion. Aanyayahan natin si Madam Beryl na uminom sa atin. Ang Grand Elder at ang pangalawang Elder ay nagpalitan ng nagtatakang tingin sa isa't isa pagkatapos marinig iyon. Pagkaraan ng ilang segundo, sa wakas ay sinabi ng Grand Elder. Nagbibiro ka, tama ba? Gusto mo bang mag-imbita tayo ng isang War God para uminom kasama tayo? Napakataas ng ranggo niya sa lipunan, at maraming tao ang gustong makipag-inuman sa kanya. Ilan sa mga iyon ang nagtagumpay. At saka, napakamapag-isa niyang tao. Magagawa pa ba nating mag-imbita ng isang tulad niya? Oo, itigil mo na ang kalokohan. Kapag pupunta tayo doon at yayain siyang uminom sa atin, baka magalit siya at patayin tayo ng isang sampal. Ngumiti ng pilit ang pangalawang matanda,
Iniisip na nagbibiro sila ni Yasman. Napatingin si Yasman sa kanilang dalawa at ngumiti ng pilit. Tara na. Ang ating Supreme Leader ang nagbigay ng utos na ito, at sinabi niya na pupunta si Madam Beryl kapag binanggit natin ang kanyang pangalan sa kanya. Bagamat labis na nag-aalala ang Grand Elder at ang pangalawang Elder, sinundan lang nila si Yasman at tumungo sa Vermeulen Mansion. Nagngangalit ang tatlo at buong tapang na pumunta sa gate. Sino ka at anong negosyo mo dito? Agad namang pinigilan ng isang gwardya si Yasman at ang dalawang matanda nang makitang papalapit sila. Agad namang yumoko si Yasman bilang paggalang at sinabing, "Nandito kami para makipagkita kay Madam Beryl. Mangyaring ipaalam sa kanya na gusto siyang makita ng kanyang mga kaibigan at mayroon kaming mahalagang sasabihin sa kanya. Sige kung gayon, maaari kang maghintay dito. Maaari kong ipaalam sa kanya, ngunit wala akong masasabi kung tatanggapin niya ang iyong madla." Sinulyapan ng guard si Yasman bago pumasok. Nagdidilig si Beryl sa kanyang mga bulaklak sa hardin nang lumapit ang bodyguard at ipinaalam sa kanya ang sitwasyon. Sabi nila kaibigan ko sila. Kumunat ang noo ni Beryl. Hihihi. Walang masyadong tao na maglalakas loob na magpahayag na kaibigan ko sila. Papasukin mo sila. Nagtataka akong malaman kung sino ang mga kaibigan na ito. Naiintindihan. Mabilis na lumabas ang guard. Maya-maya, dinala ng bodyguard si Yasman at ang dalawang matanda kay Beryl. Napatingin si Beryl sa kanilang tatlo at agad na kumunat ang noo. Mukhang hindi ko kilala kung sino sa inyo. Bakit mo tatawagan ang sarili mong kaibigan? Pagbati, ginang. Sumalad silang tatlo. Humakbang si Yasman at magalang na sinabi. Maaaring hindi mo kami kaibigan, ngunit sinabi ng Supreme Leader na kaibigan mo siya. Gusto niyang bisitahin mo ang Tigress Hall para uminom ngayong gabi, at sinabi niyang papayag ka kung sasabihin namin sa iyo ang kanyang pangalan. Ito ay Severin Foylet. Severin. Agad na ibinaba ni Beryl ang kanyang alak at tuwang-tuwa ang ekspresyon. Nandito ang guro. Hindi ko inaasahan na pupunta siya sa Drakcam. Ang galing. Guro. Nagulat lahat si Yasman at ang mga matatanda, at iniisip nila kung mali ba ang narinig nila nang tawagin ni Beryl ang kanilang Supreme Leader bilang guro. Napatingin si Beryl kay Yasman. Maghintay kayo rito. Magpapalit ako. Masaya siyang pumasok sa villa. Ang aming Supreme Leader. Ang kanyang guro. Napalunok at mamulong ang Grand Elder sa hindi makapaniwala. Pagkatapos ay sinabi ng pangalawang Elder. Sa palagay ko. Kaya, nagpalit pa siya ng damit para lang makilala ang ating Supreme Leader, kaya mukhang binibigyan niya ng malaking kahalagahan ang hapunan ngayong gabi. Pagkatapos ay lumabas si Beryl pagkatapos ng kalahating oras, pinalitan ang kanyang maong na may sexy na pulang damit at naglagay pa siya ng espesyal na pampaganda. Pasensya na kung pinaghintay ko kayong lahat ng matagal. Tara na, nakangiting sabi ni Beryl sa kanila. Hindi kailangan ng paumanhin. Hindi ko akalain na magiging ganito ka pala kaibigan. Napangiti si Yasman. Pagkatapos ay sinabi ni Beryl. Ano ang ibig mong sabihin sa hindi mo naisip? Kapag sinabi mo ito sa paraang iyon, parang isa akong walang awa na babae. Hindi nagtagal, lahat sila ay nagmaneho pabalik sa Tigress Hall. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang Wild Blood Gang ng balita tungkol sa nangyari noong hapon. Ano ang iyong mga opinyon sa sitwasyong ito? Tinipon ni Tulio ang lahat ng matatanda ng gang at nagsagawa ng emergency meeting upang ipaalam sa kanila na si Darisan ay napatay. Patay na siya. Paano nila nalaman ang plano niya? Isang elder ang nalungkot na hindi natuloy ang plano. Sinabi ni Tulio. Hindi ko alam kung paano, ngunit sigurado ako na si Zoheb ay kailangang magbayad ng isang mabigat na halaga upang patayin si Darisan. May posibilidad na si Zoheb ay maaaring masugatan, at ito ay maaaring maging isang beses sa buhay na pagkakataon para sa atin. Agad namang nagningning ang mga mata ng matanda pagkarinig niyon at alam niya ang ibig sabihin noon ni Tulio. May ngiti siya sa kanyang mukha habang sinabing, "Hahaha. Tama ka. Nasugatan man o hindi si Zoheb, nananatili ang katotohanan na nawala na sa kanila ang isa sa pinakamalakas na lalaki sa kanilang hanay. Malaki ang pakinabang namin sa nangyari, at maaari na lang nating ituloy ang planong patayin sila."
Ngunit kailangan natin ng dahilan para gawin iyon. Bahagyang ngumiti si Tulio. Kung tutuusin, kung sisirain natin sila dahil lang sa namatay ang isa sa malalakas nilang tauhan, magiging bahid ito sa ating reputasyon kung may makakaalam nito. Baka matarget pa tayo ng ilang puwersa na gustong samantalahin ang pagkakataong ito para gumawa ng gulo. Total, pinupuntirya din tayo ng iba pang puwersa. Nadama ng lahat na ito ay isang magandang oras upang gumawa ng isang hakbang, ngunit ang tanging bagay na pumipigil sa kanila ay ang kakulangan ng isang magandang palusot. Sa sandaling iyon, napangiti ang isang medyo may edad na lalaki at hindi maiwasang magmungkahi. Paano kung sabihin mo na lang sa kanila na gusto mo si Yasman at gusto mo siyang pakasalan? Kung tumanggi sila, maaari nating patayin at pilitin si Yasman na pakasalan ka. Nasa 50 na si Tulio kaya napakunot ang noo niya nang marinig iyon. Di ba 18 o 19 si Yasman? Ang ganda niya, pero malaki ang agwat ng edad namin. Paano kung magkasundo sila? Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung gayon, ayos din. Ito ay halos kapareho ng pagkuha sa Tigers Hall. Ngayong patay na si Darisan at si Zoheb ay tumatanda na, ipapasa niya ang bulwagan sa kanyang anak sa tamang panahon. Kapag tapos na iyon, magkakaroon ka ng magandang babae sa iyong mga kamay at ang kabuuan ng Tigers Hall sa ilalim ng iyong pamumuno. Mukhang magandang plano. Napatayo sa tuwa si Tulio matapos pag-isipan ang plano. Tapos na iyon. Oras na upang tipunin ang lahat ng ating mga tao. Hindi natin kailangang ipadala ang lahat doon. Sapat na upang ipadala ang lahat ng nakaabot sa antas ng 7 malalim na master upang harapin ang Tigers Hall. Oo, sir. Tumayo ang lahat at agad na nag-ayos ng sarili. Noon, nakarating na si Beryl sa punong tanggapan ng Tigers Hall kasama si Yasman at ang mga matatanda. Madam Beryl. Pagbati, ma'am. Hindi inaasahan ni Zoheb na magpapakita si Beryl. Kinabahan siya kaya medyo nanginginig ang boses niya at nakalimutan niya ang sasabihin sa kanya. Bahagyang ngumiti si Beryl at sinabi kay Zoheb. Ikinagagalak kong makilala ka rin. Nasaan ang aking guro? Ang iyong guro. Saglit na natigilan si Zoheb. Agad na humakbang si Yasman at nagpaliwanag. Tatay, ang guro na tinutukoy niya ay ang ating supreme leader. Oh, abala siya sa pagpipino ng ilang mga table tasks sa ikalawang palapag ng villa na iyon. Medyo matagal na siya doon. Noon ay napagtanto ni Zoheb na lalo pang lumakas ang kanyang paghanga kay Severin. Nakikita ko, huwag mo siyang pakialaman. Doon na lang ako maghihintay sa sala. Ngumiti si Beryl at naglakad habang si Zoheb at ang iba ay nakasunod sa kanyang likuran. Hindi inaasahan ni Beryl na aabutin ng mahigit 2 oras ang pagbaba ni Severin. Nang bumaba si Severin, natuklasan niya na marami pang nakatataas sa Tigers Hall bukod pa kina Beryl at Zoheb. Guro, ikaw pala. Natutuwa akong makita ka. Nasa sabik na tumayo si Beryl. Hindi ko akalain na pupunta ka sa Drakcom. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Pupunta sana ako sa airport para sunduin ka.